scripture reading. You may open your Bible sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 14. 1 Peter chapter 5 verses 6 to 14. Kung kayo po yung ready, basahin po natin ang salita ng Diyos sama-sama. Humble yourselves therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother as I regard him, I have written briefly to you, exhorting and declaring that this is the true grace of God. Stand firm in it. She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings. And so does Mark, my son. Greet one another with the kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. May the Lord bless us for the reading of His Word. You may now be seated. Yamang tayo po yung nakapanalangin na po kanina. Nais ko po kayong batiin isang pagpapalang umaga sa inyong lahat. Pwede po ba niyong batiin yung mga katabi po ninyo at ngitian naman po? Ano? Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating mga gawain. Sa ating mga first-time guests or second-time guests, salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain. Kami po ay masaya na nakita kayo sa umaga na ito. Ako po, na-miss ko po kayo. Alam po nyo, bagaman din nyo ako nakasama last week, ang feeling ko, ilang taon na tayong di nagkita. No, kahit ilang araw lang yun, no, kahit 1 week. Pero hindi nyo napansin, kasi celebrate lang natin ang Christmas ng New Year, patapos na po ang January. Sa susunod yan, magbabatian na naman tayo ng Merry Christmas, no, at Happy New Year. No. Mabilis po ang panahon dahil nga po marami pong kaabalahan. No? Pero sa mga tao nga pong walang masyadong ginagawa, ang tagal-tagal naman. Ang tagal naman ng linggo. But nonetheless, we know that indeed, time flies. No? Gaano man kahaba po yung buhay natin, alam natin, maikli lamang po yung panahon natin sa mundo nito. At nawa nga po, magamit po natin ito sa mabuting paraan. Ngayon pong umaga na to, tayo po yung magpapatuloy sa ating sermon series sa Peter. At praise the Lord kasi ito na po yung last sermon. Ang ibig sabihin, nakatapos tayo ng isang book ng Bible. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. And as we expect, as we study together the Word of God, hindi lang po nawa nadagdagan yung ating knowledge. Nawa nga po yung buhay natin na ihubog ng Diyos sa paraan na ninanais niya. Kasi marami po mga tao, ang daming laman ng kokote, no, walang laman ng puso. No, sila yung tinatawag na walang puso, walang atay, walang balon-balunan. No? Ibig sabihin, wala mang pagmamahal. No? At hindi man ipinaglilingkod ng kalang manatutuhan. Nawa sa atin po, no, nawa as we worship the Lord through His Word, we will continuously honor the Lord, our God. And our sermon series is based on 1 Peter with the series title, Christ-Centeredness Under Pressure. Grabe yung yung katindi ng title na yun, because there are a lot of things that gives us pressure sa mundo na ito, pero when you are focused on Christ, you will not only survive, you will thrive, and you will exalt Jesus Christ, even in the midst of our sufferings. Kaya please note that we are still following our extended 2024 annual theme. Ano po yun? Christ at the center. At kailan po matatapos yung ating series na to, na anchor sa ating 2024 theme, sa ating po 26th anniversary, sa January 26. No, imagine po, GC Pampanga 26 na sa January 26. Kaya we are inviting you all sa next Sunday po, 3 p.m. Of course, we will be meeting here still at in the morning service sa GC Pampanga West. Pero 4 p.m. po sa January 26, the whole GC Pampanga will be celebrating its 26th anniversary. Doon nga po, may mga seremonya tayong gagawin sa mga pagbabago, transition na mangyayari.
But nonetheless, we are pursuing the vision, the godly vision God has given to your leaders. And I hope you could join us in glorifying Christ, knowing Him deeply and make Him known widely. And today, our sermon title is Suffering, Spiritual Warfare, and Standing Firm. Whether we like it or not, meron pong suffering. Katulad po na nabanggit ko, di ba, kahit sa ating mga mag-asawa, nagsisimula tayo dahil sweet tayo, merong engagement ring. Pagka gusto mo ng pakasalan yung tao at bibigay yung wedding ring at pag mag-asawa na, ano ng ring? Suffering na. Yan, yung mga lalaki po, identify. No? But nonetheless, because we are in the faith, no suffering can, make us fall indeed or destroy us. Ang totoong mga Kristiyano will not be destroyed by suffering. In fact, ang totoong mga Kristiyano, pag nag-go through sa suffering, lalo pang magniningning yan. Lalo pang magiging dalisay ang pananampalataya, lalo pang magiging matatag. No? Kaya nga po, this sermon for today is an exposition of 1 Peter 5:6-14. No? The closing segment of the letter written or wherein Peter addresses the persecuted Christians in Asia Minor regarding suffering, spiritual warfare, and standing firm on God's grace. And we better learn from what Peter is saying. Kasi nag-close siya sa mga bagay na ito at 4 prinsipyo, mahalagang prinsipyo ang dapat po nating matutunan. Now, how to stand firm on God's grace in the face of suffering and spiritual warfare. First, overcome suffering. Ano po yung ina-admonish ni Peter? Paano natin overcome to? Through humility and trust. Mahalaga po ba yun? And we will expound it later on. Number 2, overcome the adversary. We have an enemy. And how to overcome him? Through spiritual warfare. Pangatlo po, overcome the pain of waiting. Kasi marami yung pinangako ang Panginoon. But as we go through suffering, ang marami sa atin, nayayamot na, naiinip na, nahihirapan na, gusto nang bumigay, mag-give up. But let us overcome the pain of waiting through right perspective and knowledge. No? Magkaroon tayo ng tamang lente, no? Para makita natin ang mga bagay-bagay ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Upang ito nga po'y mapagtagumpayan natin. Na habang hinihintay nating matupad ang kalooban ng Diyos, tayo po ay mananatiling matatag. Kaya nga po finally, overcome and stand firm. At yun po ang pamanhik ni Pedro. Tayo po ay managumpay at manatiling nakatayong matatag by the grace of God. Tayo po'y mananatiling nakatayong matatag at tayo po'y magiging matagumpay, hindi dahil po sa ating sariling lakas, kundi sa biyaya lamang ng ating Panginoon. You know what? Many Christians in our time and age are triumphalists. Anong ibig po sabihin nun? Triumphalist. Sabihin nyo nga po, triumphalist. They believe that they are destined for prosperity and good health in this world. Yung kanilang inaasam-asam. Di ba yan ang binibenta ng mundo? Yan ang binibenta ng diablo. Kaya ano po nangyayari maging sa mga Kristiyano, nadidisillusion sila pag dumaranas sila ng pagsubok. Lalo na pagka hinaharap nilang kamatayan. Now, hence, their overarching philosophy regarding suffering is, it won't happen to me. Meron silang denial attitude. Hindi mangyayari sa akin yan. Malapit kaya ako kay Lord. Are you sure? Malapit ka kay Lord. Si Jesus nag-suffer nga na hindi nararapat. However, Peter knew that a fiery trial is sure to come. And he wanted the entire church family to be prepared. And I hope and pray as we listen to God's word, we will be prepared. Now, as he conducted his epistle, he gave the church 4 important admonitions to follow if they were to glorify God in this difficult experience. How? Number 1, be humble. Number 2, be sober and watchful. Number 3, be knowledgeable. And finally, be hopeful. Ito pong mensahe ngayon na hindi ko po personal, ito po ay inihanda po ng ating senior pastor na si Pastor Jerry Uarde. And I believe na siya rin po ay dumanas sa matinding sufferings. Actually, in one of our private talk, dahil nga po magkakaroon ng transition, sabi ko po sa kanya, ang aking prayer request,
may the Lord spare me from what you went through. Kung ano may sufferings na pinagdaanan niya, nawa, the Lord will save me, the Lord will spare me. Hindi ko maranasan. Kasi ba hindi ko makayanan? No? Kasi nga matindi. And I hope and pray, as we listen to this message, makita natin na hindi po ito born out of just reading a book or whatsoever, an idea of people na parang theoretical lang or theoretical lang. No? Ito po ay hango sa salita ng Diyos na pinapakita na maging mga lingkod ng Diyos ay totoo nga. Pero salamat sa Panginoon, pwede tayong magpakumbaba, no? Pwede po tayong maging malinaw ang isip para hindi tayo magwala. Pwede tayong laging nakabantay kasi nga meron po tayong kalaban na laging nandyan upang tayo po ay sirain, parusahan. Pero kaya nga po dapat tayo po yung maalam, una sa salita ng Diyos, may tama tayong pananaw sa buhay, at tayo po yung umasa, no? Na tayo po yung ililigtas ng ating Panginoon sapagkat siya'y tunay na mabuti. And since we are living in a fallen world in rebellion against God, we need to accept the reality that suffering and persecution will always be a constant experience for all true believers in Christ. Marami nagtatanong, if God is real, why there are so much sufferings? Kung totoong Diyos, bakit ang daming pagdurusa? Ang daming evil sa buong mundo na ito. Alam po nyo, bagaman sinabi na ng Diyos kung anong purpose niya sa mga bagay na yan, darating ng panahon, pipigilan niya na, no? Once and for all, ang lahat ng suffering at lahat ng kasamaan sa mundo na ito. But until then, we need to realize, yamang tayo po'y nasa mundo pa na ito, nasa henerasyon pa na ito, talagang realidad yan ng buhay. Nasabi mo nga sa iyong katabi, realidad yan ng buhay. Huwag tayong magpaka-denial na hindi yan realidad yan sa buhay. Kasi nandito pa tayo sa mundo at ang daming rebellion laban sa Panginoon sa sistema ng mundo na ito. And you know what? This is a hard pill to swallow. Ang hirap po kayang tanggapin ito, di ba? Nevertheless, correctly handling suffering is one of the most vital lessons to learn as Christian. In this fallen world, persecution is inevitable and suffering is a certainty. Kaya nga po mahalaga po natin na matutuhan po ito. Alam po niyo, as I observe people, and especially in our generation, magmula pa nung pandemic, bakit po ang dami mga tao depressed, anxious, no, bumibigay, no, yung mental health nila, mahina, no, especially the younger generation. You know why? Because many parents of our time believe na what they suffered before, ayaw na nilang paranas sa kanilang mga anak. Diba ganun tayo mga parents? Yung paghihirap na pinagdaanan ko, hindi ko napaparanas sa anak ko. So anong ginagawa natin? We are pampering them. But you know what? It was found out na yung generation na to napakahina o mabuyala, sabi nga sa Kapampangan, no? Mahina sila. Bakit? Kasi isa lang emotion o feelings yung madalas nilang naranasan. Ano yun? Feeling of what? Happiness. No, diba? Laging happy lang. Kaya nga nauso na rin sa panahon natin, kahit na pag nililibing, nagsasaya yung mga tao, sumasayaw. Kahit naman hindi naman sila na kay Kristo, di ba? At alam natin, namuhay ng malayo sa Diyos. Walang pa naman, sumasayaw, nagpa-party sila na para bagang pupunta yun sa langit. No, alam naman natin, pag wala ka kay Kristo, alam mo, diretso mo sa impyerno. Pero ang henerasyon na to, masyado silang uhaw sa kaligayahan. Kaya nga sabi ng isang expert, no, sa mental health, kung kaya yung mga henerasyon na to, lalong kabataan, pag nakaranas sila ng ibang emosyon, liban sa kasiyahan, hindi nila alam paano i-handle ito. No? Pagka pain and hurts, no? Yung loneliness, hindi nila ma-handle. Nagbe-breakdown sila. Nag-give up sila and they are taking their own life. No, nagkakaroon ng self-inflicted pain or hurt. Nakakalungkot. Kaya kayong mga parents nandito, hindi ko po sinasabing sadistahin niyo ang inyong mga anak. Pero wag po tayong matatakot na maranasan nila naturally yung mga pagdurusa sa buhay. Or else they will never know how to handle for themselves, how to face suffering. At pag sila'y nag-suffer, mentally they will not be strong enough,
No? To accept yung reality na meron palang ganun. Pag sila'y kailangan umiyak kasi hindi nila makuha yung gusto nila, huwag kayong mag-give in. Wala pa po ako nakitang namatay dahil sa kakaiyak na bata. Di ba? Mas may nakita pa ako namatay dahil kinonsinti mo, no, pwede niyang gawin ng lahat, sinaksak niya yung metal sa power switch na electrocuted. No? Kasi bakit? Hindi mo sinasawa eh. Takot ka. Baka ma-open. Baka masaktan. At hindi natin nalalaman, sinasaktan pala natin sila. Habang tayo nagiging overprotective sa kanila. Kaya nga po nawa, yamang tayo tinuturuan ng salita ng Diyos, we need to understand that suffering is inevitable. Suffering is certainty. Huwag nating i-shelter yung mga bata sa mga pagdurusa. Hindi po totoo na pag kayo magpapakamartir, lahat ng pagdurusa sa buhay, aakuin nyo na hindi nyo man lang sila binibigyan ng kaunting responsibility sa bahay. Hindi ba? Nagawin yung mga bagay na dapat silang gumagawa, kaya lang ginagawa natin sila mga donya at don. Na parang ayaw natin sila talagang mapagod. At sabi nga ng kasabihan sa Pilipinong pagkamartir, nilamok nga hindi ko pinapadapo dyan. No? Ang gandang pakinggan po nun. Pero mas marami pa po akong nakitang matatag na bata na nakagat ng maraming lamok. Kaysa sa mga batang ni minsan nga hindi nadapuan ng lamok. Kaya don't take that as an honor. Are we raising a generation na so weak that they cannot handle suffering, pains, and hurts? Di ba yan yung realidad ng buhay? Kaya kayo pong mga young couples, huwag kayong matatakot. Na from time to time, madisiplin ng mga bata, i-withhold yung gusto nila. Bakit? Sa buhay, hindi naman lahat ng gusto natin, nakukuha natin. Di ba yun ang realidad? Pagka ginusto mo ba, makukuha mo? Bakit tayo mga parents, gusto natin ibigay lahat ng gustuhin ng mga anak, lahat ng magandang bagay sa mga anak? Hindi ba natin naisip na para makuha natin mga bagay-bagay, ay kailangan natin din naman minsan paghirapan? Hindi naman lahat, kasi mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti, may mga bagay na tinatanggap tayo na hindi naman natin hinihingi. So kayo pong mga magulang, kung ang mga pangarap nyo sa ating mga anak ay parang maging spared sila sa anumang pagdurusa, hindi sila magiging malungkot, ay alam ko na pong ending ng inyong magiging anak. Madili silang bibigay mentally. Mawawasak sila emotionally. At ano pong ending ng kalang buhay, baka mas mamatamasin pa nilang mawala sa mundo na ito. Kaysa maramdaman yung hindi nila maintindihan damdamin. Nasabi ko nga po sa isang elder sa aming pag-uusap, hindi ba noong mga panahon natin at nung pangnauna, yung mga bata noon, kahit na isako at isabit sa puno, no, at palupaluin, hindi naman nasisiraan ng ulo. Hindi naman nagbibigti. Hindi naman, alam nyo, nagwawala sa buhay. I'm not saying na tama yun. Ha? Do you hear me? Hindi ko po sinasabi na tama yun. Maling-mali po yun. But what I'm saying is, the older generations experience so much sufferings, even unjust sufferings. Diba? Ang tatindi, malulupit. Di nyo po ba napansin testimony ng iba? Yung mga lumaki sa magulang na malulupit, anong nangyari sa kanila? Naging self-discipline. Nag-strive sila. And they are strong people. Kaya lang nga, dahil very painful yung experience, ayaw na lang paranas sa kalanganan. Kaya anong nangyari sa mga sumunod na generation, mahina naman. What I'm saying is we will strike the balance. Hindi ko po sinabi sa inyo, kayong mga magulang dito, hindi ko sinabing isakon nyo yung anak nyo, ha? Don't get me wrong. Hindi yun ang sabi ko. What I'm saying is this. Huwag tayong matatakot na maranasan ng mga mahal natin sa buhay, lalo ng younger generation. Sila'y magdusa. Kaya magulang tayo, titignan natin yung tama lang na pagdurusa o disiplina na maranasan. Pero hindi tayo magpapanggap na para bagang kaya natin silang proteksyonan sa lahat ng pagdurusa o sa lahat ng paghihirap kasi darating panahon, mawawala po kayo sa piling nila. At kung di man po kayo mawala sa piling nila, sila'y mawawala. Sila po'y aalis sa poder ninyo, whether persahan o dahil panahon na para bumukod. Paano pag wala na kayo sa piling nila? Paano sila mabubuhay? Kaya nga ang salita ng Diyos sa ating ngayon magtuturo na tayo umasa sa ating Panginoon. At kung gusto po natin talaga lumapit sa Panginoon, katulad po ng paalala ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 3:12, let's read together aloud, "Indeed,
All who desire to live a godly life in Christ Jesus will be what? Persecuted. Hindi po pwede magkamaling salita ng Diyos. 1 Peter chapter 4, 12 to 13. Do not be surprised by fiery trials, but rather rejoice in so far as you share Christ's sufferings. Kaya nga po in 1 Peter chapter 5, the apostle closes by giving final exhortations and instructions toward his suffering and persecuted readers. Why? So that they recognize how to live out their faith, standing firm on the grace of God amid terrible suffering and intense spiritual warfare. Ang purpose ng Diyos, kaya tayo inihanda at maunawaan natin na sa mundo na to, sa kabila ng mga pagdurusa at paghihirap, dahil yan po'y totoo sa buhay, ay upang ipakita na totoo yung ating faith. Para mag-glorify si Lord sa buhay natin. Narinig nyo na po akong sabihin, kung ang pangarap natin sa mundo na to, ipakita sa mundo na successful tayo, yayaman tayo, madami tayong achievement sa buhay, hindi po mag-glorify si Lord doon. Alam nyo bakit? Pangkaraniwan lang yan. Ang dami kaya ngayon, mga teenagers, nagiging milyonaryo. Bakit? Kasi nga sa social media lang, di ba? Yung iba nga, nag-games lang eh. Tumatabo ng milyon-milyon sa kanilang content sa social media. Are they believers? No, they are not. Hindi sila mga Kristiyano. And you want me to accept na yung strategy nyo para maniwala yung kamag-anak ninyo, maniwala ang mundo na to na kayo kay Kristo, pag kayo naging successful, mayaman, hindi po magandang strategy yun. At hindi po yun ang strategy na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ito po yung imposible. Na yung mga Kristiyano, sa kabila ng mga malalaking challenges sa buhay, yung kaya nilang mag-move forward, magpatuloy ng may pananampalataya, hindi nagko-compromise sa kanilang faith, at gino-glorify ang ating Panginoon. Kaya dapat natin tanungin sa ating mga sarili, sa aking bang pinagdadaanan, sa aking attitude, sa uri ng pamumuhay ko, ngumingiti ba ang ating Panginoon? And you know what? Peter encouraged the church elders to shepherd those under their care and exhorted younger Christians to submit to the elders. He insisted that all must stand firm against the devil, armed with attitudes of humility and submission to God and to one another. Those who stand for Christ must expect to be persecuted because the world is currently ruled by fallen and wicked people, as well as by our greatest spiritual enemy, no other than Satan. Kaya sa pagpapatuloy po natin, let's reflect for a while these soul-searching questions. No, pag-isipan natin mabuti. Why did Peter prescribe humility to believers who were already undergoing persecution and suffering? Bakit nga, no? Sila yung nagdurusa, pero ang kanyang exhortation, ang kanyang itinuturo, magpakumbaba kayo. How can humility be useful or even needful in times of difficulty? O nga, no? Paano nga ba? Ano bang nagagawa ng pagpapakumbaba upang mapagtagumpayan yung ating mga pagdurusa sa buhay? Are all anxieties and worries sinful? Napag-isipan na po ba natin yun? Sino po dito ang warrior? Meron po ba? Yung talagang lagi kang nag-aalala. No? Marami sa ating ganyan eh. Lahat ba ng pag-aalala ay kasalanan? How do we draw the line between sinful worry and normal concern? Is trusting God a practical thing to do in times of trouble? No? Hindi kaya ang susi para hindi ka aligaga o laging nag-aalala ay magtiwala ka sa Diyos kasi wala ka namang magagawa. Number 3, how can we determine if our suffering is a test from God or a temptation from the devil? How should believers respond to temptations from the devil? Laging magkabila yan, no? Pag may dinadaanan ka, pagsubok man yan, minsan yan itukso ng kaaway para layuan mo ang Diyos. On the other hand, kung ano may pinagdadaanan mo, sometimes yan ay paraan ng Diyos para subukin ka, para ipakita kung gaano ka katatag at ipakita yung pangako niya totoo na kaya mong pagtagumpayan ang anumang pagdurusa sa mundo. At pang-apat po, how can knowledge and the right perspective enable Christians to be strong amid suffering and persecution? What is God's true grace?
And how can we stand firm on it? Ito pong mahalagang prinsipyo na ito mula sa salita ng Diyos, nawa pakinggan po nating mabuti, hindi lang natin alamin at yakapin, nawa ito po'y ating ipamuhay. No, kapag kalalabas po sa inyong screen, yung scripture, pwede niyo po ba akong samahan na basahin ito ng malakas mamaya? Okay lang po ba yon? Amen. So how to stand firm on God's grace in the face of suffering and spiritual warfare. These are strategies from the scripture. Number 1, overcome suffering. How? Through humility and trust. Kasi tayong mga tao, ang taas-taas ng pride, pagka may nangyari sa buhay mo na problema, imbis na lumuhod muna, tumawag sa Panginoon, dinidiskartehin natin agad. Hindi po ba tayo ganun? Ako po, I admit, ganun po ako noon, lalo nung malilit yung bata. Diba? Nagre-rely agad sa magagawa natin. No? Lalo na noon, nung malilit po yung mga bata, hindi na po ngayon. No? Meron po kasi sila noon, yung health insurance. So pag sila yung nagkasakit, kay simpleng sakit, imbis na dumalangin kay Lord, pastor pa man din ako, abay, punta tayo ng ospital. Meron tayong card eh. But one time, I was rebuked by the Lord nung yung aking daughter ay nag-convulsion. Habang kami natutulog, no, after nun yun, nag-convulsion siya. Akala ko lumilindol. Nasa tabi ko siya. But I was rebuked by the Lord. Ang una ko naisip, dalhin sa doktor. But I knelt down that time kasi baka going to the hospital will be too late. So I knelt down and prayed to the Lord. Salamat naman sa Panginoon na wala naman pong masamang nangyari sa kanya. Maybe the Lord allowed that for me to realize to be humble and to trust the Lord. And eventually, siyempre, dinala namin siya sa hospital to verify kung ano nga yung nangyari sa kanya. At sabi naman ng doktor ay, she's fine. Nangyayari talaga yun pag mataas bigla yung kanyang lagnat. Hindi namin namalayan tumaas pa lang kanyang lagnat. But nonetheless, we overcome suffering by being humble. First and foremost, we acknowledge the Lord. Even in simple things. Sino po dito yung bago kayo umalis mag-drive, nagpipray po muna. Pinagpipray na rin. No? Salamat po sa inyo. Kasi nga, marunong po ba kayo mag-drive? Ba't kailangan nyo pang mag-pray? Diba? Di ba kayo makakarating sa inyong patutunguhan kung di kayo mag-pray? Makakarating naman, di ba? Pero that's an expression of trust sa Panginoon na as you drive, the Lord will protect you. At if the Lord will allow accident, the Lord will take care of you. Hindi lang tayo nagpipray kasi nga parang bang agimat o anting-anting si Lord, ilayo tayo sa masama. Of course, that's our hope. Pero siya yung bahala sa atin. That's being humble and trusting the Lord. Kaya nga po sabi ni Peter, humble yourselves. Can we read together? Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Church, humble yourselves. Meron po nagsabi, yung mga bagay daw na hindi natin ipinagpipray kay Lord, yan yung mga bagay na hindi natin ipinagkakatiwala kay Lord. Parang lang sa relationship yan, di ba? Yung mga bagay na hindi mo sinishare sa mga taong mahal mo, yan yung mga bagay na hindi mo maipagkatiwala sa kanila. Remember, humble yourselves because under God's mighty hand, He may lift you up. Kasi ang Diyos lang talagang pwedeng makatulong sa atin. Kaya yun po yung ine-emphasize ni Peter. Because the hand of God is so mighty that nothing and no one in this world can stop Him whenever He do something for you, especially when you are in the midst of suffering. Peter portrays the Lord in verse 6 as the sovereign, mighty God who allowed suffering in the lives of His readers. Hence, he urged the believers to submit themselves humbly to God's mighty hand as to a potter who molds a clay. You know what? Humility is an attitude of the heart and an act of the will. It does not come naturally to us, but when we choose to humble ourselves under the mighty power of God, we submit to His loving care and protection. Therefore,
Peter assured his readers that God would eventually lift them up since God's character always opposes the proud but lifts up the humble. Alam po nyo, in the Old Testament, the mighty hand of God symbolizes both discipline and deliverance. The Lord disciplines His children but delivers them when they are humble. Kaya nga po, yan man po'y pagdidisiplina ng Diyos kasi pasaway tayo, kaya tayo nagdurusa. Yan po'y kamay ng Diyos na kumikilos para sa ating kabubuti. O kaya naman, tayo hinayaan ng Diyos mapunta sa isang sitwasyon na imposible. Dapat tayo ma-excited. Why? Because the Lord can save you. Kahit sa pinakamatinding pagsubok ng buhay. Kaya nga po, ano pong sabi, paalala ng Proverbs 29:23? A man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor. Matthew 23:12, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. James 4:10, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Grabe, mga pangako yan ng ating Panginoon. Kaya bang patunayan niyang Diyos sa atin? If you believe in God, you will truly believe that. So hand over all your anxieties to God. So ano dapat natin gawin? Pag tayo po ay aligaga, hindi na alam ang magagawa, pagkatiwala natin yan sa Diyos. Bakit natin pwedeng ipagkatiwala sa Diyos? Because God cares for you. Alam ko po may mga panahon parang, Pastor, hindi ko feel love ako ni Lord. Hindi niya ako care. Alam niyo po, wala na pong dapat patunayan si Lord. Bakit? Kasi isinugo na niya yung kaisa-isa niyang anak para mamatay sa inyo. Kaya nga po, ang sabi nga ni Dr. Edmund Chan, diba, if I cannot trust the one who died for me, whom can I trust? Kung hindi ko pwedeng pagkatiwalaan ang namatay para sa akin, sino pang pwede kong pagkatiwalaan? Namatay na si Jesus para sa iyo. Huwag mo nang pagdudahan na mahal ka ng Diyos. Oo, dumadaan ka sa pagsubok. Pero mahal ka ng Diyos, huwag mong kakalimutan yan. Pwede bang sabihin niyo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos? Kahit hindi mo yan feel ngayon, yan ang katotohanan. Hindi yan mapapalitan ng damdamin mo. Hindi yan mapapalitan ng mga nararanasan mo sapagkat yan ang katotohanan. So hand over all your anxieties to the Lord. Yun ang sabi ni Peter, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Technically, verse 5 does not present a new command, but details how to humble oneself under God's mighty hand. By entrusting oneself and one anxieties to God, yun yung inutos niya. So imbis na isipin mo yung problema mo, paano ito malulutas, na hindi mo nga kayang ilutasin, isipin mo na lang yung mga pangako ng ating Panginoon. At mabuti po ang Panginoon, tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa inyo. So we can trust the Lord completely since He is concerned with our welfare. He is concerned with our welfare. Knowing God cares and is trustworthy, we can literally toss all our anxieties to Him, replacing our worries with meditations. So pag tayo nagsisimula ng nayayanig, hindi na makatulog, muni-muniin natin ang mga pangako ng Diyos, ang Kanyang mga pangako sa Kanyang salita. Kaya nga po nawalagi po nating dilihin ang Kanyang salita araw at gabi. Ang ibig sabihin ng araw at gabi, hindi ka na ba matutulog? Hindi, palagian, consistently. And considering this, Christians who insist on carrying their worries, anxieties, stresses, and daily struggles by themselves show that they have not trusted God fully. Normal po na magkaroon ng concern at mag-alala, pero yung patuloy ito na humahad lang sa iyo para gawin mong kalooban ng Panginoon, na wala ka ng inisip kundi ang problema, ayan po ay simptomas hindi ka talaga nagtitiwala sa Diyos. And you know what? It takes humility to turn all our worries over to God and trust that He cares. Kaya wag po nating pagbibintangan ng Diyos na ang sama-sama niya. Killjoy siya, pinipigilan kanyang maging masaya. Sa mundo na ito, hindi po yun totoo. Hindi ka lang nga niya gustong maging masaya eh. Gusto kanyang manatili sa presensya niya kung saan ang kumpleto, perpektong kasiyahan, magpawalang hanggan. Hindi yung temporary lang kasiyahan. So beloved, please give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Believe it or not, if you're a child of God, He cares for you. Ang tanong, kinakausap mo ba siya? One of our conversations with our pastor, EJ, is this. Ang sabi ko sa kanya,
Laging nangungusap ang Diyos. Laging nangungusap ang Diyos, hindi pwedeng hindi siya nangungusap. Kaya lang hindi tayo handang makinig. At binanggit ko sa kanya yung pagkatawag ng Panginoon kay Samuel. Alam niyo po ba yung storya ni Samuel, ni Prophet Samuel, di ba? Nang 3 beses siyang tinatawag mula sa kanyang pagkahiga, pagkatulog, bumabangon siya, tinatawag siya ng Panginoong Diyos ni Yahweh. No, bumabangon siya, pumunta siya kay Eli, no, tinatanong, tinatawag niyo po ba ako? No? Nung paulit-ulit, hanggang sa pangatlo na nga, no, ang sabi niya, hindi kita tinatawag. Pero kapag narinig mo muli ang tawag, sabi mo, yes, Lord, I'm listening. Alam niyo, nangungusap ang Diyos sa maraming paraan, pero pinakalalo sa kanyang salita, hindi lang tayo nakikinig. Actually, right now, the Lord is speaking to you, to me, through His Word. But are we willing to listen? And understand that He truly cares. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Maybe Lord, kung mahal-mahal mo ako, bakit ang daming hurt and pains na hindi ko maintindihan? Kung naintindihan mo ng lahat ng yan, para saan pa ang pagtitiwala at pananampalataya? Are you listening? Hindi na paniniwala, pananampalataya at pagtitiwala ang isang bagay kung gets na gets mo na pala. Di ba kaya ka nga nagtitiwala kasi nga hindi ka... Sino po dito pag sumakay ng jeep o anumang sasakyan, kahit sino pang driver, tinatanong nyo pa yung driver, Mamang driver, na-check mo ba yung mga gulong, yung ano ba, nag-work ba lahat, yung brake ba? Meron po ba nang gaganon sa inyo? O sumasakay na lang kayo. Naintindihan nyo ba lahat yung paano nagpa-function yung sasakyan? O pag sumasakay kayo ng aeroplano, sino dito pupunta mo sa piloto? Hey, pilot, gagayahin mo ba yung ginawa dun sa sa Korea? No? Na-check mo ba ang lahat? Tama ba? Wala po. Why? Because we trust yung mga driver na yan or pilot na yan. Ba't hindi natin magawa sa Panginoon? Ba't kailangan mo mang maintindihan ng lahat? Explain sa iyo ng Diyos. Bakit nangyari ito? Hindi ko naman deserve ito. That's why we need faith. That's why we need to trust the Lord because we do not understand everything. And this is the good news. Even though we don't understand and know everything, especially in our future, we know who holds our future. He can be trusted because He cares for you. And the scripture says in Psalm 55:22, cast your burden upon the Lord, He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Promise yan ni Lord. Matthew 6:25-27. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Kaya nga po ito yung problema natin Kasi parang iniisip natin, mas mabait pa tayo at mabuti kay Lord. Especially with our loved ones. Bakit kaya pinahintulot siya ng Panginoon? Dapat hindi. Para man natin sinasabi, kung ako ang Diyos, hindi mangyayari yan. No, let's trust the Lord. May mga bagay talaga sa buhay ng ang hirap-hirap tanggapin at intindihin. But if we believe that God is good, that God is all-wise, that He completely knows what He is doing, that He is omniscient, that He is omnipotent, all-knowing, all-powerful, and omniscient, ever-present, omnipresent, magtitiwala tayo sa Kanya. Dahil never tayo naging mas magaling sa ating Panginoon. Never po tayo naging magaling sa ating Panginoon. Verse 25, therefore, I tell you, si Jesus po nagsasabi nito, do not be anxious about your life, what you will eat, di ba? What you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and body more than clothing. Yung contrast po na yan, ipinapakita sa atin ng Panginoon na mahalaga tayo. Kaya nga siya nagtapos, di ba? Sino ba makakapagdagdag sa inyo, sa inyong buhay? Sino makakapagdagdag sa inyo sa inyong buhay? So anong utos maging ni Paul sa Philippians 4:6? Do not be anxious about anything,
but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. God has given us the powerful tool. Ano po yun? Yung prayer. Meron nga po nagsabi, si Satan daw po, hindi niya kayang pigilan ng Diyos. Of course, all-powerful ang Diyos. Hindi niya papipigilan ng Diyos na sagutin ang ating mga panalangin. Are you listening? Hindi mapipigilan ng Diyos na sagutin ang ating mga panalangin. At ang pangako ng Diyos, anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban, anong pangako ng Diyos? Pinakinggan niya at ibinigay na niya. Kayang gawin yun ng Diyos eh. Basta kalooban niya, di ba? So anumang hilingin natin, basta kalooban niya, gagawin ng Diyos. So si Satan, di niya kayang pigilan yun, kahit anong mangyari. Marahil, maaring madelay, pero masasagot yun. Pero ito po ang katotohanan. Pwede tayong pigilan ni Satan para manalangin. At pag tayo hindi na nanalangin, katulad ni Jesus, na-rebuke niya mga disciples, hanggang ngayon, wala pa kayong tinatanggap. Bakit? Hindi kayo humihingi. Hindi kayo humihingi. Pastor, ang dami ko nang hiningi, hindi pa rin niya binibigay. Pagod na ako. Wag po tayong mapagod. Kasi yung mga panalangin natin na hindi sinasagot ng Diyos na oo at ang sagot niya hindi, sigurado, meron siyang masigit na mabuting plano para sa iyo. At kapag ang sagot niya sa iyo, maghintay ka lang. Ang ibig sabihin, hinahanda ka niya. Para pag handa ka nang tanggapin ang sagot niya sa iyong mga dalangin, talagang ma-enjoy mo yun at luluwalhatiin mo siya. At pag sinabi niyang yes, edi praise the Lord. Kasi natumbok mo yung kalooban niya na para sa iyo. Pero wag tayong hihinto na manalangin. Kaya ang sabi ni Peter, imbis na mag-alala kayo, humiling kayo. Pero gawin niyo ito sa anong paraan? Panalangin totoo ng may pasasalamat. Sapagkat mabuti ang Diyos. Lahat ng kailangan nyo, ibigay nyo pagkatiwala sa Kanya. Pastor, alam na po ni Lord ang lahat ng bagay. Ba't ko pa sasabihin? Kasi ang pagsabi natin ng lahat ng bagay sa buhay natin, ibig sabihin nun, pinagkakatiwala natin sa Kanya. Therefore, overcome the adversary. Overcome the adversary. Meron tayong kalaban. How? Through correct spiritual warfare. Meron po mga Kristiyano nagtuturo na para daw ang mga Kristiyano daw parang Ghostbusters. Rinirebuke. Meron daw pong isang congregation, Sunday after Sunday, meron pong mga leaders sa church, ang prayer lagi ay rinirebuke si Satan. I cast you, Satan, into the bottomless pit. Sunday after Sunday, na tutuliro na yung mga tao, laging ganun. So, ang ibig palang sabihin, Sunday after Sunday, nag-a-attend sa kanila na si Satan kasi lagi nilang kinakas out. And by the way, si Satan po wala po sa bottomless pit. Wala po. Nagpaparoon parito siya sa ating mundo upang wasakin tayo. But one day, the Lord will put an end. Kaya po sabi ni Peter, be sober-minded. Maging maliwanag ang inyong pag-isip. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion. Magpo-pause po muna, seeking someone to devour. Na, parang ironic, di ba? Pagka nagro-roar ang lion, kung meron siyang i-hunt, di ba? Pag nag-roar siya, ano mangyari sa hinahunt niya? Mabubulabog. Pero bakit ginamit ni Peter yung like a roaring lion? Kasi ang ibig sabihin dyan ni Peter, itong diablo na to, nag-assert siya ng authority. Diba kaya nga pag ang mga lion, nagro-roar sila, pinapakita nila yung authority nila dun sa kanilang dominion o rule na lugar. O kaya pag may tinalo sila, naglaban sila, natalo nila, magro-roar yung nagwagi. Ganun daw pong diablo, ang purpose niya, magkaroon siya ng dominion or rule o i-assert yung authority niya sa buhay mo. At sa ano pong paraan nakakapag-assert ng authority ang diablo sa buhay kahit ng Kristiyano? Pagka may galit po tayo sa ating mga puso. Pastor, invento mo at hindi, basahin niyo pong Ephesians. Di ba ang sabi, di ba, when you're angry, do not sin. And do not let your anger what? Stay until the sundown? Diba? Sabi ng salita ng Diyos, huwag mo nang patagalin ang iyong pag-aawa, ang iyong galit. Why?
Because the scripture tells us, do not give the devil a foothold. Kaya ang tinuturo ng salita ng Diyos, we forgive. Kasi when we are angry, when we are hurt, when we are disappointed, we are allowing the enemy to have a foothold. Kaya hindi mo ngayon maintindihan kung ano nararamdaman, kung ano naisip mo, napapraning ka, pag nakikita mo yung tao, kumukulo ang dugo mo, na hindi mo maintindihan, na kahit na Kristiyano ka, bakit gusto mo siyang sakalin? Sana naman sa umaga na to, hindi nag-attend yung taong gusto mong sakalin. Of course, your pastor is just kidding. Alam ko wala naman sa inyong ganun dito. But what I'm saying is this. The scripture is telling us na there is an enemy. There is an enemy who wants to assert his authority over us. At gusto niya tayong lapain. At ang tinuturo na resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So church, be sober-minded and watchful. When we say sober-minded, maging malinaw ang inyong isip. Alam niyo po, ang pag binabanggit niya sa salita ng Diyos, lagi yung kinokontrast dun sa mga lasing di ba? Bakit pag lasing kasi, wala na yung faculty niya, mental faculty ng consciousness o being aware o yung tamang pag-iisip, di ba? Kaya kahit sa driving, pinagbabawal yan kasi mamamali ng yung pagdadrive. So maging malinaw ang pag-isip. Pero ano po sa Kristiyano nag-intoxicate sa atin? I believe hindi po liquor or alcohol. It's unforgiveness, anger, and hatred. No wonder, marami po mga Kristiyano, hindi natin maintindihan, ba't nila ginagawa nilang masama? They're not sober-minded. Hindi malinaw yung isip nila. Nagdilim na dahil sa kanilang mga galit, sa kanilang ngit-ngit, sa kanilang tampo, nagsimula sa tampo, nagalit na, nagtanim na, naging hatred na, gusto na talagang tirisin yung kanyang kapwa, maging ng kanyang kapatid, at ngayon pumasok ng dyablo. Ano nang nangyari sa kanya? Hindi niya na maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Bakit? Kasi your enemy prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. And the enemy is devouring us. Hindi po magwawagi si Satan sa church, sa buhay ng tunay na Kristiyano. Kaya lang ito po yung unfortunate. Hindi natin namamalayan minsan because of unforgiveness, because of anger, hatred, and bitterness na paglalaroan ka niya. And ngayon, imbis na maging masaya kay Lord, hindi ka na nga masaya kay Lord, na may merwisyo ka pa ng iba. So be sober mga kapatid. Dapat maliwanag yung isip natin. No? Paano natin gagawin yun? Of course, through the Word of God. That's why found in 1 Peter 5:8 is the third and final time that the apostle urges vigilance among readers. No? In verse 13, he compelled God's people to be alert and sober-minded for what? For holiness. Again, in 4:7, he admonished them to be watchful and sober-minded for prayer. Kaya ipag-pray mo, kung meron kang galit sa puso mo, dalangin mo, isuko mo yan sa ating Panginoon. Isuko natin yan sa ating Panginoon. Umamin tayo kay Lord, Lord, hindi ko po kaya. Gusto ko talaga siyang gantihan. We can be honest sa ating, hindi siya ma-open. Manalangin tayo sa Kanya. And here in our context for today, specifically verse 8 of chapter 5, Peter's exhortation is for watchfulness. Kaya magbantay tayo. Bantayan natin ang ating sarili, ang kaaway, kung tayo po ba ay ginagawang alipin o pinaglalaroan. And sovereignty considering the devil's known antagonism towards believers. Kalaban tayo ng dyablo, yan ang turing niya sa atin. Kaya dapat tayong magbantay. And Peter wants his readers to be completely aware of the devil's schemes. The words be sober-minded and be watchful are imperative verbs. Ibig sabihin, ito po yung utos na dapat nating gawin. They are designed to catch the reader's attention and compliance and communicate the gravity of the subject matter. Lubha pong mahalaga ito, mga kapatid. That's why the ultimate enemy of God's people is not just an evil circumstance, but a terrifying, active, personal evil. And the adversary, the devil, diabolos, in Greek, pwede nyo po masabihin yun, diabolos. Ayan. Minsan ginagamit yan sa tao, di ba? Pag galit kayo sa tao, binabanggit nyo yan But it's referring to the evil. He's not just an opportunist who waits for people to be snared into his trap, nor is he just a scavenger who awaits his prayer demise.
The devil is a purposeful prowler. He's an active predator, intentionally searching for unsuspecting victims. As an apex predator, the devil conceals his person, presence, and power to launch successful surprise attacks. Unfortunately, marami tayong kilalang mga tao na gamit niya. Ang tanong, ako kaya? Ikaw kaya? Hindi kaya niya nagagamit? I hope and pray this church will be spared from being used by the enemy, by Satan. Winarningan ko na po kayo ulit-ulit. Yung anger na meron tayo, yung tampo natin, di ba ako pa yung nagkumpisal sa inyo, darating yung panahon, mau-open ko talaga kayo. O marahil na-open ko na kayo, naging gracious lang kayo sa inyong pastor na minamahal nyo pa rin tinataga. Pero huwag kayong mag-alala, marami pang parating. Kahit yung mga susunod natin, mga pastor, ganun pa rin, mau-open nyo tayo. Mau-open nyo rin ako. Pero ang dapat kong gawin, dahil meron tayong kalaban na pwede tayong paglaruan, kailangan ko magpatawad. Kailangan kong tanggapin, hindi ko kayo kaaway. We are not enemies. We have one common enemy. Sino yon? Satan. The devil and his demons. Kaya pag dumating yung panahon na hindi tayo magkaintindihan, hindi tayo magkasundo, maliwanag ang isipan natin, hindi tayo magkaaway. Pwede nyo pang sabihin yun, hindi kita kaaway. At kung sakali mang ituturing po nating kaaway ang isa't isa, anong utos ni Jesus sa mga kaaway natin? Wala tayong lusot talaga kay Lord. But be ready to resist the enemy, church. Be ready to resist the enemy. Be firm in the faith, knowing that suffering is common to all believers. Nangyayari lahat ng mga pagdurusa na yan. Kaya resist the devil, mga kapatid. But despite having such a formidable and vicious enemy, Peter did not tell his readers to launch an all-out preemptive strike. Contrary to what some people expect, Peter did not advocate offensive actions against the devil. Instead, Peter insists that Christians must resist the enemy and hold their ground against his attacks. The battle strategy Peter commands is resistance based upon solid faith in God. Scripture teaches that the devil will flee as a result of believers' resistance through their submission to God. Kaya nga po, di ba, ang paalala ng James 4:6-7, submit to God, resist the devil, and he will flee to you. Actually, ganun rin sinasabi ni Peter eh. Kaya let us be humble, let us trust the Lord, and resist the enemy. Yung mga evil thoughts, don't entertain it. Lalo na po yung thoughts na parang si Lord kontra sa inyo. Hindi ka kukontrahin ng Diyos kung alam niya, nakalooban niya ang ginagawa mo para sa iyong kabutihan. Pagtiwalaan mo siya. Resistance through faith in God is our most valuable spiritual warfare strategy. Ang pagtitiwala po sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, ang pinakamahalaga na panlaban natin sa kaaway. We desperately need God in our camp since we are locked in mortal combat with a superior enemy. Pag ikaw, tao lamang, mortal, ay hindi ka pwedeng manalo sa immortal. It is only through the power of God that we can resist the enemy and win our spiritual victory. The only way for us to take a firm stand is to be strong in our faith. This means trusting in Christ, who has already defeated Satan and will ultimately destroy him underneath our feet. So aside from resistance, Peter tells his readers that they are not alone in their struggles. Knowing that God cares can encourage us amid trials, and so can an awareness that we do not suffer alone. We are not alone. Kaya nga ang church daw po ay God's flock. Kawan. Nilikha tayo ng Diyos para sama-sama tulong-tulong. Kaya kayo na nandito ngayon, purihin po ang Diyos kasi sinunod natin ng Diyos na huwag nating hayaan ang pagtitipon ng alin, ng mga mananampalataya upang palakasin natin ang pananampalataya ng bawat isa. And Peter clarifies that others in the world are familiar with the trials that his people are facing. The shared experience of suffering motivates Christians to stand firm in the faith. Kaya nga po, inyong lingkod, kami ni Ate Sylvia, as we counsel couple, minsan kasi yung mga couple, kahit matagal na magsama, dumadating sa point na, Pastor, hindi ko na po kilala ang pinakasalan ko.
Hindi ko na po siya maintindihan. Hindi na po kami magkasundo. Hindi ko na po siya maintindihan. Bakit po ganun? Tandaan po nating mabuti. Sadya pong may mga bagay na hindi nating maintindihan. At maging sa ating mga relasyon, may mga pagkakataon na para bagang iniisip natin, hindi ko na siya kilala eh. Na hindi natin naintindihan at tunay nga sa buhay na ito, maging tayo pong mga tao ay talagang nagbabago. Ang kailangan lang natin ay tanggapin natin yung katotohanan na tayo po ay nagbabago. At huwag niyo pong iisipin, na minsan kasi inisip ng mga couple, yung nararanasan nila, sila lang yung nakakaranas. Alam po yun, nagugulat po yung mga couples pag sinasabi namin, common po yan. Common po yung mga pagdurusa maging ng mga couples. Yung mga argumento nyo, yung tampuhan ninyo, yung hindi nyo maintindihan ba, common po yan. Common po yan. Yung nga lang feeling natin, Pastor, parang siya lang po yan, ganyan lang po. Hindi po. Yung mga lalaking asawa nyo, hindi po perfectly magkatulad yan. Pero yung ginagawa nila na ayaw nyo, common yan. Yan ang ginagawa ng mga kalalaki. Kayo mga kalalaki, yung asawa nyo na hindi nyo sila may spelling, sino naman nagsabing dapat yung spellingin yung asawa nyo? Hindi naman talaga may spelling yan. But what I'm saying is this. We need to trust the Lord. And we do not allow the devil to make us enemies with one another. And what we're experiencing, wag natin isipin na kami lang to, Pastor, kami lang No. Lahat po tayo sa buong mundo, lalo na anak ng Diyos, common po yan. And listen carefully, before we can stand against Satan, we must bow before God. Peter resisted the Lord and ended up submitting to Satan. Kung si Lord ang i-resist mo, you will submit to Satan. Meaning, pag hindi mo siya inobey, katulad ng sabi ni Warren Wiersbe, magsasubmit ka kay Satan. Sa tuwing tayo pasaway kay Lord, nagsasubmit tayo kay Satan. Hindi ganun. Kaya po, a word of caution here, never discuss things with Satan or his associates. Huwag natin kakausapin ng diablo. Huwag natin siyang rebuke na yan. No. Si Lord ang kausapin natin, si Lord ang bahala sa diablo at sa kanyang mga demonyo. No? Eve made this mistake. We all know the sad consequences. Di ba sa Garden of Eden, nung in-engage siya ni Satan through the serpent, nakipag-argumento eh. No wonder, she fell. Adam fell, and the whole mankind fell and suffered. So also never try to fight Satan in your own way. Resist him the way Jesus did with the Word of God. So gamitin natin yung Word of God. Never get the idea that you are the only one going through these battles. Why? Because your brethren that are in the world are facing the same trials. Pare-pareho po ang mga tao sa mundo, lalo ng mga Kristiyano, may pagdurusa na pinagdadaanan. And we must pray for one another and encourage each other in the Lord. Katulad ng ginawa natin, tuwing linggo, we come. And your presence are encouragement to us. Salamat po. From the bottom of my heart, salamat po, salamat po. Imagine niyo po, no, ano po ang gagawin ng mga pastor pag sila po ay nagtuturo linggo't linggo at wala po tayo. Hindi lang discouraging yun, yung hinandang salita ng Diyos, mensahe ng Diyos para sana sa bawat isa upang palakasin, patatagin ang ating pananampalataya, masasayang. Kaya I hope and pray as we move forward, even because of our trials in the church and even in our own families, we will continue to know Christ deeply and make Him known widely. Magiging matatag at matibay tayo magpapatuloy para sa ating Panginoon bagaman merong kaaway na nandyan. Magtitiwala tayo sa ating Panginoon at gagamitin natin ang Kanyang salita para pagtagumpayan ito. And we must remember that our personal victories will help others just as their victories help us. Kaya nga po mahalaga na tayo po yung nagkakatipon. Nag-encourage kasi pag nalaman natin may pinagdaraanan ka rin pala, pero tinulungan ka Diyos, nagtagumpay ka at naibahagi natin sa iba, di ba magiging kalakasan yun? And vice versa. Kaya po sabi sa James 1:2-4, shall we read together aloud? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces
steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Yan ang purpose ng ating Panginoon. Di po ba? Verse 12 ng James 1, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. James 1:13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. So kaya wala po magpaparatang sa atin na tinutukso tayo ng Diyos. Hindi siya nga matutukso eh. Huwag natin siyang paparatangan. Ang totoo nga niyan, gumagawa siya ng paraan. Ang pangako sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. In terms of temptation, may paraan si Diyos ng way out, si Lord ng way out. Pero in terms of our testing, may panahon talaga na nilalagay ka ni Lord, susubukan ka niya, wala kang magagawa. Kasi si Lord lang ang way out mo. But sa test, sa temptation, pag kayo po ay natukso, pag ako ay natukso, kaninong kasalanan yon? Kay Lord? Hindi sa atin. Bakit? Ang promise ni Lord, siya mismo gumagawa ng paraan. Ayaw lang natin makinig eh. Kaya nga overcome the pain of waiting. Overcome the pain of waiting. Pag naiinip na kayo, bakit, Lord, parang wala pa yung rescue mo? Kaya dapat meron tayong alin? Right perspective and knowledge. Through right perspective and knowledge, magagawa natin ito. Na tunay nga po na mapagtatagumpayan natin. So brothers and sisters, know that God's blessing shall replace present suffering. Embrace natin yung pangako na yan. Opo, may suffering, pero papalitan niya ng Diyos ng pagpapala. Bakit? Ano sabi sa verse 10? After you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Yung binanggit ni Peter na while a little while, compare sa eternity, konti lang yan. Kaya yun ang sinabi ng salita ng Diyos. At ang ganda ng promise, hindi ba? He will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Anong ibig sabihin? The time of your suffering is short compared to eternal glory. In the end, God will restore, confirm, and strengthen, and establish you. Pangako po yan ni Lord, hindi ko po yan suggestion. Kaya nga po, listen carefully. When we are suffering, we often feel as though our pain will never end. We suffer the tyranny of waiting for relief. However, Peter gave his readers the biblical perspective on Christian life and suffering. Because in comparison with our future eternal glory, our present suffering would last only a little while. And this statement is an echo of what Peter said in verse 6 of chapter 1. Basahin nga po natin, 6 to 7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Yan ang purpose ng ating pang to glorify Him. So when we are suffering, we often feel as though our pain will never end. Church, it will come to an end. So Peter was fully aware that some of his readers will be restored and delivered in their lifetimes. So others will be released from their suffering through death. Yung iba po talaga, para lang iligtas ng Diyos sa suffering, kukuhanin na niya. And after a time of suffering, ito po ang pangako ng Panginoon. Number 1, restore, meaning to mend or set right what has gone wrong. Put in order, completed. Yung mga pangit na hindi natin maintindihan, the Lord promised, He will restore. Kaya even our loved ones who departed, hindi po ba? May solusyon si Lord. Ano yun? Magkikita-kita pa tayo ulit. Kita-kits. Dati, lagi tayo sa McDo. Kita-kits every Sunday. Pero kita-kits tayo for eternity sa mga mahal natin sa buhay na nauna na. Yun ang solusyon ng Diyos. Imbis na magdusa pa sila sa mundo ito. Ang sabi pa, confirm, approve, or validate by admonition and guidance. Strengthen, give courage no matter what happens. You will have the strength
to carry on, establish, place them on a firm foundation, build on a rock, therefore be unmovable. So church, keep in mind that all power and authority belong to God forever, because the scripture says, to Him be the dominion forever and ever. That's how powerful God is, church. So God has enough power and ability to help us endure whatever suffering He allows us to experience. And Peter concluded this statement about God's sufficiency with another benediction. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Pastor, ano po yung dominion? Yan po ba yung palaman sa sandwich? Hindi po. Dominion means rule. If the enemy is asserting dominion, authority on you, the Lord rules and He is more powerful. And His dominion is not only here on earth and temporarily, but forever and ever, says the scripture. So in life or death, God's purposes will surely be accomplished. And His promises to us will be fulfilled because believers have been called into God's eternal glory. God called. God called. This was His initiative. Siyang nauna, siyang tumawag, siyang magtatapos sa buhay mo. He will do as He promised because all power is forever and ever. Yung mabuting pinasimulan niya sa buhay niyo, tatapusin po ng ating Panginoon yan. Ang promise po ng salita ng Diyos, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. To the only God, our Savior, be glory, majesty, dominion, and authority through Jesus Christ, our Lord, be all time, and now and for all eternity. Amen. Can I hear amen? Amen. And finally, finally, overcome and stand firm. Overcome and stand firm. How? By the grace of God. The Lord will sustain you, mga kapatid. Stand firm on the grace of God. Stand firm knowing we have been chosen. Stand firm in love and peace. Kaya nating manatiling nakatayong matatag sa biyaya ng Diyos. Kaya nating manatiling matatag kasi alam natin pinili tayo ng Diyos at hindi siya nagkamali. Kaya nating manatiling matatag sapagkat ang pag-ibig, kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin. Listen carefully. Peter described the reason for his brief letter to encourage believers and to assure them that the grace of God will be with them no matter what might happen. Grace will help them stand firm. And by standing firm, they will receive the reward of that grace. What is the reward? Glory with Christ. So Peter wanted his readers to express their Christian love to one another, for they will need each other for strength in days ahead. Thus Peter ended as he began with peace. Peter's final words, peace to all you who are in Christ, underscore what was most needed by the Christians, peace in the midst of trouble. Christians could not count on worldly peace. However, they will find peace within by resting in God's grace. Only those who are in Christ can have such peace. Tayo pong tunay na mananampalataya lamang ang tunay na pwedeng makaranas ng tunay na kapayapaan. Doon po sa last passage, sinabi yung kiss, no? Ang sabi po ng salita ng Diyos ay, verse 14, greet one another with the kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. So, Pastor, pwede kaming magkiskisan dito. No? Cultural po kasi sa panahon nila yon. Na kahit mga lalaki, nagbe-beso-beso. Ang ibig lang sabihin, tayo po ay magmahalan sa isa't isa. Kung hindi man no culture, yung pagbe-beso-beso, huwag niyo pong pilitan yung sarili. Hindi naman po yun ang utos sa atin. Pero itong tiyak, ang utos sa atin, tayo po ay magmahalan. And thank you for being patient with me as you listen to the message. At ang paalala po sa Acts 20:24, can we read together aloud? But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus,
to testify the gospel of the grace of God. Nawa tayo rin po yan. We will finish the race. Ephesians 6:23-24, peace to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. So mga kapatid, in closing, I think just like our senior pastor said, would be helpful to reiterate that humility toward God is one of our greatest means of deliverance in times of suffering. Be humble, church. When we reach rock bottom, only God can lift us up. Peter prescribed humility to believers who were undergoing persecution and suffering to help them experience God's deliverance for those who humbly submit themselves to Him. So let us be submissive, brothers and sisters, to the Lord and to one another. So also Peter acknowledged that worries and anxieties are human responses to trouble and suffering. Wag po kayo maging malupit sa inyong sarili. Normal po ang magkaroon ng concern at maging anxious. Pero hindi po pwedeng yan na po ang maging kalalagayan nyo. Lagi kayong aligaga, nag-aalala. Magtiwala po tayo. So hence, he encourages his readers to consider trusting God as a means of handling anxiety. If you're anxious, trust the Lord. Lahat ng anxiety mo, ipasa mo sa Panginoon. Remember, some anxieties and worries are sinful. Kasi kasalanan po ang mag-alala talaga. Since they are symptoms of what? Distrust toward God. Kaya tanungin natin ating sarili, ito bang pag-alala ko ay sobrang sinasarili ko to the point na hindi na ako nagtitiwala sa Diyos. Kaya pag wala na kayo magawa sa mga bagay-bagay sa buhay, magtiwala kayo sa Panginoon. Ang sabi mo sa Philippians 4:6-7, amid their persecution, Peter prayed that his readers might experience God's surpassing peace. So let us pray. Peace expresses the common Jewish blessing, shalom. This letter opens and closes with the prayer of peace. And what a wonderful way to end a letter that announced the coming of a fiery trial. Yes, there are sufferings. Yes, there are fiery trial. But peace to all of us who are children of God. So how to stand on God's grace in the face of suffering and spiritual warfare? Overcome suffering through humility and trust. Overcome the adversary through spiritual warfare. Overcome the pain of waiting through right perspective and knowledge. Overcome and stand firm by the grace of God. Finally, let us all seek to know Christ more, because here at Green Hills Christian Fellowship, Pampanga, we are passionately knowing Christ deeply and making Him known widely. So help us, God. Shall we pray? Lord, thank you so much for your reminder. The reality of life, sufferings will surely come. In fact, many of us are suffering in various ways. But your scripture says we shall count it all joy. Because the suffering will bring forth your perfect purpose and plan to make us stronger, steadfast, to show that our faith are genuine, to show that your glory can shine even in the midst of pain and hurts and suffering. So Lord, help us overcome suffering through humility and trust. Empower us with your Holy Spirit to overcome the adversary through spiritual warfare by prayer and your word. Help us overcome the pain of waiting, that we will have the right perspective and knowledge. Empower us with your Holy Spirit, that we will overcome and stand firm by your grace, O our God, our Lord Jesus Christ. And this is our prayer. In Jesus' mighty name, and all the people of God say, Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon.